Mahal na Pangulong Marcos, tulungan niyo kami. Ang aming naagang ang lupa namin ng Great City. Nanawagan ng mga magsasakang benepisyaryo ng land reform sa Sitio Mabilog, Barangay Punta Calala, Rizal dahil sa mga naranasang panggipit sa kanila ng isang land developer. Kaya nga, minarapat ng The Observer News na tunguhin ang lugar para sa kanilawan ng nasabing problema. Sa panayam ng The Observer News kay Punta Barangay Captain Juanyo Pillas, binanggit nito ang problema na naranasan ng mga magsasaka dahil sa pagbabakod na ginagawa ng Green City sa kabila ng kasunduan sa Department of Agrarian Reform na hold muna ang pagbabakod hanggat walang ginagawang resurvey. Nagresolusyonar naman ang barangay na humihiling sa Sangguniang Bayan na magsagawa ng resurvey kasama ang Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at Green City para masettle ang issue. Naninindigan umano ang mga magsasaka sa kasunduan na lutasin ang boundary dispute sa pamamagitan ng pag-validate sa property upang doon ibabase ang disturbance compensation, i-assess ang development at yung magkano ang babayaran sa disturbance compensation. Ang nangyari umano ay basta binigyan na lamang ang mga tao ng 20,000 at binigyan ng isang sakong bigas na hindi naman umano for human consumption. Kung ganun po, nasapilitan nilang nilagyan ng bakod na walang pagsang-ayon ang mga may-ari ng lupa at ng DAR, ganun po rin ang DAR, hindi na po nila mapasok, hindi na po nila mataniman. Kaya sa kasalukuyan po, ano pong gagawin natin kundi ang mga magsasaka po lumalapit po sa barangay dahil po sa reklamo na yung dati pong pinagkukunan nila ng kakainin at kabuhayan ay hindi na ho nila magawa at binakuran at sila ho ay hindi na pinapayagang pumasok sa lupain na dating kanilang ginagawa. Nakipag-ugnayan kami sa DAR, nakipag-ugnayan sa ating butihing mayor at naging pag-uusap po rito. Kasama na po rin ang amparo po, provincial DAR sa naging pag-uusap po rito at napagkasunduan po, kaharap po rin dito ang representative ng Green City. Habang hindi ho nadidetermine ang boundary doon sa 34 hectares at saka 34 hectares na agricultural at saka doon sa kiniklaim na lupa ng Green City, hold po muna o hold ang pagbabakod na kanilang gagawin habang hindi na settle ang issue tungkol sa boundary dispute. At ang napagkasunduan no rito, resurvey. Okay, resurvey po ang napagkasunduan dito na napakatagal na po itong hinihintay namin itong resurvey na ito. Pinapalo up po namin sa ahensya ng sa Department of Agrarian Reform. Ang sinasabi po nila hindi ho raw, wala ho ang availability ng geodetic engineer. Sa kasalukuyan, iginigit nila ang proteksyon para sa mamamayan dahil nagpapatuloy ang pagbabakod na isang anyo ng provocation pero pinayapaan nila ang mga tao at pag may tensyon, pinapaalalahanan ang magkabilang panig. Kaya gumawa na po ng resolusyon po ang barangay, humihiling sa ating punong bayan na agarang resurvey sa lupa para masettle na ho at mawala na po yung namumuong tensyon ng nangyaring kaguluhan katulad po nangyari ng nakakaraang panahon. Ay ayaw ko na pong maulit at ayaw ko pong malagay sa alanganin ang kapakanan ng mga taong barangay dito po sa Barangay Punta. Kaya sa pahayag naman ng presidente ng magsasaka na si Mr. Tom Pillas, sa kasalukuyan umano ay lalong lumala ang kanilang problema dahil dati na silang naghain ng reklamo sa DARAB hinggil sa illegal na pagbabakod at labag sa kanilang kalooban. Dapat umano sa DARAB pa lamang ay down na ang usapin at hindi na nakapagbakod at kailangan ma-identify muna ang delineation para matukoy ang hangganan at mabayaran ng mga magsasaka. Sa halip umano, puro pananakot ang ginawa sa kanila sa kabila ng agreement na pababayaan ng mga tao na makapaglabas-masok, makapagtanim at makapag-ani. Kalukuyan ay lalo hong lumala ang aming problema na kinukuha sa Green City hinaharap. Ang kanilang ginawang pagbabakod ay labag sa aming kalooban. So ipinahil po namin sa DARAB yung usaping yan at nagkaroon po naman ng hearing. So dapat po sa DARAB pa lang na-down na yung usaping yan, dapat hindi ho na kapagbakod sila dahil kung ang kanilang hawak lang ay yung Supreme Court decision na kanina pinagbabasihan na sinasabi nilang pagmamayari ng lupa. Ay samantalang sinasabi yung Supreme Court decision na hindi nila sinunod, kinakailangan bago kumilos sila sa area, dapat ma-identified muna in delineation
yung hangganan at mabayaran yung mga taong magsasaka. Ngunit ang lahat ng iyan ay hindi ho naganap at puro pananakot ang ginawa sa amin, lalo na po yung si Loretta Ilagan. So ang amin pong ginawa, nung proseso po yan ng hearing na yan, nagkaroon po naman ng hatol. Ang naging hatol po, magkaroon ng agreement na sumang-ayon naman ng Green City doon sa agreement na pabayaan ang mga tao na makapaglabas-masok, makapagtanim, makapag-ani ng kanilang inaani sa bukirin at sa kanilang lupang ginagawa. Ang DAR naman umano ay hindi kumikilos. Laging sinasabi sa tanay, walang sirip. Nainip naman ng mga tao dahil sila ang tumutulong pero parang sila pa ang nagagamit ng developer. Parang sinasangayunan pa umano ang maling ginagawa ng Green City. Nilagyan po ng gate, tindaan na ginagamit ng mga tao. Kaya ho kami nag-file din na petition for contempt. At nag-grant po naman, katunayan nga po pinagmulta ang Green City na wika nga may kabuluhan yung aming ginawang reklamo. At ang isang pinakamasakit na ginagawa nila yung panghaharas sa aming mga kasamahang magsasakarian, pati ho yung mga batang mag-aaral sa putikan pinapadaan, hindi ho pinapagamit ng karsada na ginawa ng gobyerno para sa aming mga magsasaka. Dahil yung itatag po na yung farm to market road na dapat supposed to be ma-enjoy. Sa kadahilanan na andar, hindi ho kumikilos. Wala hong ginagawa pagkilos at ito hong parad sa tanay. Parati siya sabi, walang sheriff na magsiserve nung motion na yan for the implementation ng agreement. Ay kailan ho yan? Ang tagal ng panahon. Ika nga inaiinip na ang mga tao na dapat sila yung ahensya. Ayon naman kay Nanay Almarino, hindi makaahon ng mga alagang hayop at hindi rin maani ang pananim ng mga mangga. Dahil hindi na sila pinapapasok, maging ang kanilang mga apo ay hindi na rin makakapasok ng maayos sa lugar. Yung mga apo ko po, nagugutom na. Ilang taon na po kami hindi nakakatanim. Kasalukuyan po, yung mangga, saging, ang sikyo po ang nag-aani. Pag po dumadating ang bisita ng Green City, siya pong ibinibigay. Kami po mga baka, ayaw pong paahonin. Ayaw pong kami buksan. Ay ako ho'y humihilin, tulungan po ninyo kami, baka awa na po kami. Wala na pong makain ang aking mga anak. Para naman kay Mang Isidro Rino, isang CLOA holder, maging ang kanyang lupa ay sinakop na sa pagbabakod. Maraming beses nang muna siyang nagreklamo sa paro pero walang nangyayari. Umaga po, ako po si Wala rin Isidro naman ng Rino tulong na Pingas. ginagawa ang munisipyo. Taga-Barangay Punta. Puro pangako at lumapit na May-ari sila po kay ng Mayor lupang- pero hindi sila hinaharap. Kami nag-beses po nag-file sa DAR sa bayan hanggang po sa Tanay. Ni-schedule po kami ng 20. Nadali na naman po ata under eh. Si Raul Yonin. Hindi natuloy. Hindi po natuloy. Biniting na naman po kami ni Raul Yonin. Yung pong paro sa Tanay. Hanggang ngayon po, naghihintay na naman po kami ng patawag. Hindi po kami pinatatawag. Si Mayor po, walang sinabi sa inyo na tutulungan kayo? Lumapit po kami, nagdala po kami ng papel, kaso hindi po kami in-entertain din ng ayos. Hindi kayo narap ni Mayor? Hindi po. Ako po yung nananawagan sa Pangulo ng Pilipinas, kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka naman po kami matulungan. Mga taga-Mabilog, kami po may mga CLOA title. Kami po yung nanghihingi ng tulong sa inyo, Pangulo. Ayon naman kay Mayor Joselito de los Santos, maging ang kanyang sinasaka na may CLOA sinakop na rin ng Green City. Kaya ang kanilang area ay hindi na nila mapasok. Pati ang mga halaman na itinanim ay hindi na makuha at pinapatay pa yung mga puno. Pag nakita naman umano na pumapasok sila ay tinututukan sila ng baril. Dapat umano, ang ginawa ay hanapin lamang ang boundaries at mohon. Pero ang ginawa ay nagbabakod at sobra na rin umano ang pangharas sa kanila. Pangangalaga sa aming mga halaman, inaalis nila. At pag nakikita kami pumapasok, tuluyan ho kami tinututukan ng baril. Oo. Nagbabantaan pa kami na wala na kaming karapatang doon sa lupa. Ngunit ang totoo ho niyan ay wala namang ho silang karapatan na gawin sa amin yun. Dahil ang dapat lang nilang gawin, hanapin lang nila yung boundaries, lagyan lang ng muhon. Ngunit ang ginawa nila, binabakuran na nila ng pader.
Kaya hindi na ho kami makapasok doon. Sa kasulukuyan ho, nagpagkasunduan ho na wala hong gagalaw sa kanila, mag-construction sila doon sa mga lupa namin. Ngunit patuloy ho silang nagbabakod, lingi doon sa aming kaalaman. Kaya yung ginagawa nila ay sobra-sobra na hong panghahara sa amin. Baga, napagkasundahan. Kaya ang hiling ko lang ho naman sana sa mga nanunungkulan ay bigyan naman ho kami ng panahon o pansin na kaming mga naandito sa Barangay Punta ay hirap na. Paliwanag naman ni Atty. Raul Bautista ng Paro Legal Office, may pending action naman sila sa Sitio Mabilog, maintenance of possession, injunction at temporary restraining order. Nagkaroon na rin umano ng compromise agreement na itigil ang pangaras. Bigyan ng daanan ng mga magsasaka at hindi gagambalain sa pagsasaka. Nung nagkaroon naman ng judgment, okay na nung una. Subalit, may pending motion for execution hanggang sa kasalukuyan. Ang motion ay wala pang naibababang order of judgment. May motion na magkaroon ulit ng desisyon na ipatupad ng sheriff. Kaso, lumipat naman ng sheriff sa ibang lugar at hindi pa alam ang schedule. Mga farmers sa Sitio Mabilog, meron kaming pending action na maintenance of peaceful possession with prayer for the issuance of writ of preliminary injunction and TRO na i-final just because nagkaroon ng kaguluhan at pagbabakod. Ito nga po, kung may sheriff sana, at least masasamahan ng ating mga kasama dyan sa LGU, tsaka sa mga may police assistance. Yun, para may patupad. Patanong yung isa pa, yung binabanggit nila na delineation. Yung kasing, Parang reserve ba yan? yung kasing Supreme Court decision, hindi naman definite na kung saan ang exempted area. Pero ang sabi niya ay inatasan yung DAR to designate or delineate kung asaan yung exempted residential at forest, mountainous. Ang mga tao naman nagsasaka doon sa mga Sitio Mabilog, sabi nila wala kami dyan. Kaya they requested for the continuance of the coverage. Ng kasi syempre may notice of coverage yan hiniminangkahin nila na ipagpatuloy ang pag-cover ng property. At that time na sinabit nila ang request nila sa central office, binaba naman ni secretary through regional director at binaba sa amin. That's why nakapag-conduct kami joint investigation with the MARO, Municipal Agrarian Reform Office of Halahala, at nagkaroon kami ng report and recommendation dyan at in-endorse na namin sa regional office. Sa kaso naman ng mga CLOA holder na binakuran, may karapatan naman sila na ma-install through writ of installation na igagawad ng Paro para ang Department of Agrarian Reform mismo ang mag-i-install sa kanila. Titulo na po tayo, may CLOA na, at ang pinanggalingan ng CLOA ay Republic of the Philippines, at si Republic of the Philippines naman, kasi compulsory coverage yan, inilipat ng title yung Green City sa pangalan ng gobyerno para may pamigay sa mga tao. Kaya canceled na po yung title ng Green City in that particular portion. Kaya ang may-ari na yung CLOA holder. Ngayon, kung ito ay binabakuran nila, ay magkakaroon sila ng legal action. Dapat. Kung siyempre pag binakuran yan, na-impede na yung kilos ng ating mga farmer beneficiaries sa kanilang lupa. Kaya meron silang karapatan bilang farmer beneficiary CLOA holders na ma-install sila sa pamagitan ng writ of installation na igagawad ng Provincial Agrarian Reform Office ng probinsya ng Rizal. Si Paro ang tawag namin ng Provincial Agrarian Reform Officer. Mag-request sila for the issuance ng writ of installation
para yung DAR mismo ang maglalagay muli sa kanila doon sa kanilang sinasakang lupa. Sa pahayag naman ng Green City sa pamamagitan ni Miss Abigail Salen, sinabi nito na ang iniintay lamang nila ay ang surveyor ng mga magsasaka upang may pasukat at madetermina ang boundary. Sakali umano at mali ang inilagay na boundary ng Green City, willing sila na umatras. Actually, matagal na po kaming stuck nga sa fencing. Kaya lang po, recently, may nangyaring sitwasyon na hindi ko na po i-mention kasi ibang issue naman yun. So, meron po kaming warehouse na meron kaming mga lumang yero. Yun lang naman po yung kinabit namin para din to prevent na yung pagpasok-pasok ng without the authorization ng may-ari po. Kasi pwede naman po silang magpaalam sa amin kung gusto nila talagang pumasok at kung anong intention. So kaya po nagtataka kami bakit nauukat uli yung mga issue. Pero open naman po kami na makipag-usap. Katulad nga po noon, nag-attend po ako nung para mapakinggan ko kung ano man yung mga hinaing po ng mga tao sa ngayon. So, city ay nag-aantay lang po ng invitasyon or schedule para po dun sa hinihiling nilang joint survey. Actually, hanggang DAR po, na-communicate na po namin ito. Kaya lang po parang ang sagot po doon ni DAR is dahil sa kanila na yung property, sila na rin po dapat ang mag-provide ng technical po nila. Sabihin, hindi lang isang magsasurvey yun. Hindi po, depende po sa kanila kasi halimbawa po, yung grupo po nila, di ba po, pwede naman po isa lang ang surveyor nila. Kaya lang po, sila na po bahala makipag-usap doon. So kami po, yung surveyor din naman po namin, i-schedule lang din po natin. So, Pagdating sa 8 hektarya na kinakatayuan ng mga kabahayan, naghain na umano ng offer to buy noong February 23 ang homeowners na sa mga nagkakaisang nayon at tumihiling na ibenta sa kanila sa halagang 200 pesos kada metro kwadrado. Pero sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ng kumpanya ang kahilingan. Ano na po yung status ng pag-uusap na meron bang pag-uusap sa pagitan ng mga residente at saka ng Green City? sa wakas, noong February 23 din po, na-receive ko po yung letter ng intent to buy nila ng HOA, which is yung samahang nagkakaisang nayon. Na-receive ko na po yung letter. So, yung answer po, dahil noong February 23 lang naman namin po siya na-receive. Siyempre po, meron po kaming mga shareholder and top management, pag-uusapan pa po nila yun. So wala pa kayong sagot doon sa Wala pa po. intent to buy? Wala pa po. Sakali umano at mali ang inilagay na boundary ng Green City, willing sila na umatras. Since may fencing permit kami, itutuloy namin yung pag-fence. Pero pag dumating po yung panahon na makapag-joint survey tayo at masabi, magkasundo ang dalawang technical natin na kami ay mali, ready po kaming itama, iatras yung bakod namin or lahat po ng sagot po namin yun. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.